Tanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. Alas 6. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Mic test. Nagpaalala ang PBOX na posibleng mamatay ang 34,000 tao o mas mataas pa sa Metro Manila sakalit mangyari ang The Big One o kasinlakas ng lindol na tumama sa bansang Morocco. Ayon kay PBOX Director Teresito Baculcol, aabot sa 34,000 katao o mas mataas pa ang posibleng death toll sa Metro Manila sakaling tumama ang 7.2 magnitude na lindol, lalo't hinog na umano ang West Valley Fault na huling gumalaw noon pang 1658. Ito umano ang dahilan kung bakit palagiang nagsasagawa ng earthquake drill na nagpapakita ng kahandaan ng bawat isa sakalit tumama na ang hindi inaasahang lakas ng lindol. Bukod sa napakaraming posibleng mamamatay, posible rin umanong lumobo sa 100,000 tao ang masusugatan sakaling mangyari nga ang kinatatakutang The Big One. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Ano ba gusto mong pag-usapan natin, kumbatsero? Maganda rin yung ginawa ng PBOX, tatakutin tayo eh. Oo, yun naman ang mukhang kailangan gawin sa mga Pilipino para magtanda, para matuto. Para maalarma, no? Pagdating sa mga ganito, lalo sa kalamidad po. Hindi tayo natututo kapag pare, mag-ingat ka, pagka ganun lang walang dating Yun lang, pati nga lang sa pagpapa-evacuate kapag may mga andyan na ang kalamidad yung iba ayaw pa rin talagang hindi, kaya namin yan. Pero kapag ando na sa bingit ng peligro, kamatayan, tsaka ngayon maghahanap ng mga magre-rescue o mga tutulong sa kanila. Siyempre, malalagay naman sa alanganin ng buhay ng mga rescuers. Totoo yun. Tapos may sisisihin ng gobyerno. Ba't daw sila ganun na. Ba't nyo kasi pinayagang tumira kami dito? Ayun, mga ganun. Ang ending nun, mga kababayan. Kumusta po kayo? Sana ay ayos lang po kayo dyan. Kumusta po ang ating mga motorista? Ngayong araw po na to ay merong oil price hike na naman. Pa 10,000 na po ito. Tuloy-tuloy. Walang puknat. Walang tigil. Walang sumingit na rollback. 10 weeks na sunod-sunod. At kahit na yan po'y hindi naman kalakihan, pag tayo'y inutay-utay, tulad ngayon, ang diesel ay 40 centimos ang itinaas simula ngayong alas 6. Ang gasolina ay 20 centimos. Ang kerosene ay 20 centimos din. Kung walang humpay,
tuloy-tuloy, kahit maliliit na ganyan, masakit na yan. Yun, ang matindi. Ang full tank yata ngayon, kumbatsero, katulad nung sinasakay namin ni John, dati umabot na lang ng 3,000 yun, full tank na ngayon, pumapalo na ng 3,500 uli. Ang full tank. Sos Mariano Kaindo. Ganun mahal, ang mahal na talaga ngayon. Katulad halimbawa nung mga kababayan natin, hindi lang naman hindi lang naman petrolyo na ganito ng motorista ang tumataas. Yung LPG, kumbatsero. Yung panluto. Yung panluto, talagang sapul na sapul ang ating mga kababayan. Ay, nako. Tapos ang iluluto mo na kanin, pagkamahal-mahal din, bigas. Mabuti pa siguro, ang ating hiwain na lang sibuyas sibuyas. Ayan, mura daw ngayon yan. Medyo mura-mura daw ang sibuyas at wag nyo na lang lalagyan ng kamatis. Napakamahal. Kamatis naman ang napakamahal ngayon. Kumusta ba ang itlog? Iklog ay hindi nababalita. Mukhang stable ang presyo ng iklog ngayon. Sana po ay magaling pa rin mag-manage ng financials ang ating pong mga misis, mga budget secretary sa bahay. Ngayon po kasi ay September 12 na. Ito po yung pecha de peligro. Yung tawagin, halos ubos na. Ano ba pecha na ngayon? 12. 12 nga pala ngayon. Engineer Tony Nangel, September 12 na ngayon. Kaya yung ibang mga misis, nako, saan ko ba makapangutang nga muna din yan ang mga economic managers ng ating mga tahanan. Yung mga misis na talagang nagbabudget. Yung mga mahuhusay talaga. Merong mga nanay na talagang kahit hindi ganun kalakihan ang kinikita ni Mister, talagang nababudget. Kumbaga talaga pinag-aaralan niya. Base sa presyuhan sa labas, base sa income, yung parang ekonomista rin. Budget secretary ang dating at economic manager ng kanilang mga tahanan. Dapat ganun. Dapat ganun mag-isip, hindi yung ubos biyaya pag dumating ang sweldo. Tapos bibili lahat ng pinakabagong, bago yung halimbawa yung cellphone, dumating yung iPhone 15. Bili natin yan. Yung kapitbahay ko meron dapat meron din ako niyan. Dahil nainggit. Dahil nainggit. O kaya magbe-birthday siya o merong magbe-birthday sa kanilang pamilya. Kailangan maganda ng bongga yan. Ayan. Dahil si kumari ko nung mag-birthday yung anak niya, grabe. Grabe. Nung nagdebut yung anak ng kapitbahay ko, hindi. Dapat ganun din yung anak ko. Yung anak ko pag 18 yung anak mo ba lalaki? Hindi 18 ang debut niyan. Yan ang meron ding mga sablay na mga economic managers na mga tahanan, mga reyna ng tahanan. Para din sa gobyerno yan. Tingnan mo ngayon, nagulat daw po ang acting mga economic managers sa rice price cap at hindi daw sila nakonsulta. Yun ang sinasabi nila Secretary Ben Diokno diyan sa naging desisyon na yan ng Pangulo. Desisyon ng Pangulo yun pagka desisyon ng Pangulo, hindi naman siguro ora-oradang maiisipan, nagising lang kinabukasan ng Pangulo. Para sabihin, makapag-rice cap nga, price cap nga. Sila raw ay nasa Japan. Nasa Japan sila. Ba't kasi nasa Japan kayo? Ekonomiya ba ng Japan ang inaayos ninyo? Hindi, pero nung bandang uli, bumawi sila. Bumawi. Siyempre, na-realize nila. Noong isang araw lang, may sinibak ang Pangulo, Undersecretary ng Department of Finance. Dahil kumukontra sa Pangulo. Publicly. Yung kasi pagkontra kong batsero, walang masama dyan. Walang masama, Pero habang nasa loob kayo ng opisina, nagdidebate kayo, Mr. President, yun ang kailangan. Ganyan. Pero titirahin mo sa labas, tapos na nga yung desisyon ninyo. At saka ka magpapasikat. Masama yun. Iba yun. Usapan na yun, kumbatsero. Inilalaglag mo ang appointing authority noon sa ganun. Tapos ngayon, maraming kakampi, siyempre. Ba't mo sinibak? Ang galing yan. Ang galing-galing yan, sinibak mo. Mr. President, ang gusto mo, puro yes sir na lang. Hindi nga ganun ang management. Kapag ka ang isang kasama mo sa trabaho, lalo pat nasa top management, ay nagkasundo na kayo, naggumawa kayo ng pulisiya.
pag talikod bigla mong bibirahin, Oo. dapat lang tanggalin ka sa trabaho. Oo. Dahil ikaw ay nakakasira ka sa organisasyon. Pero ngayon, sabihin, itong gobyerno na to, ang pinananatili sa pwesto ay yung mga oo lang ng oo. Yung nagsasabi ng tama ay Nako, tinatanggal. Anong klaseng gobyerno ito? Ayan. Ano ba yung bumabawi daw sila Secretary Ben Jocno? Hindi, ayos siyang ginawa ng Pangulo na yan. Ayos siyang price cap kahit na yan. daw nagulat sila. Kahit na even they were shocked by the decision, yun naman daw ay sila naman daw ay optimistic that this will stabilize rice prices within this month. Ano po ang sinabi nito pong si Secretary Ben Jocno? Pakinggan po nyo ang kanyang ipinahayag sa media. Ganito po ang kanyang sinabi. May kinalaman po sa rice price cap na dinesisyon ng Pangulo. Ang headline niya nung nakaraang araw, Kumbachero, we were not consulted. Ayan, Yan ang sabi ng and in fact, we were shocked. We were shocked. We were in Japan. We were in Japan. We were eating Japanese rice. And sushi and sashimi. Sushi and sashimi. And we were shocked. Sabi niya, ano ngayon ang sinabi niya? Dahil nabalita, tinanggal pala isang undersecretary ko. Sabi ho ngayon ni Secretary Ben Jocno ay ganere. Kami agree with the President. Ay sang-ayon sa Pangulo that implementing a price cap na ang pagpapatupad ng tigil presyo on rice sa bigas is the most prudent course of action. Ang pinakamagaling na aksyon ngayon at the moment to achieve two critical objectives. Upang matugunan ang dalawang pangunahing layunin. Stabilizing rice prices. Patatagin ang presyo ng bigas. And extending immediate support to our fellow countrymen. At agad-agad na makatulong sa ating mga kababayan. Earlier, narito, Ben Jocno said ni they were not consulted. Na hindi sila Pinaalala mo pa. Pinaalala mo pa na meron silang ganung ginawa And in fact, they were shocked. At sila nagulat. Siguro kahapon, kung may tumawag siguro dyan kay Secretary Ben Jocno. Malamang si Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi siguro, hello, Ben. Secretary. Yes, kumusta po? Nabalitaan ba tinanggal ni undersecretary mo? Bakit naman, sir? Kasi kumukontra na publicly sa policy. Ganun ba? Ang ganda ng ginawa ng Pangulo, sir. Jerry Bach at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Hindi pala siya nag-iisa kung Bachero doon sa ano na yun. Sa shock? Doon sa pagiging shock na yun at they were surprised. Pati pala, si NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Ano sabi naman ni Secretary Balisacan? Shock din siya? Ganun din. Pareho. Kasi nga, pareho silang nasa Japan. Kung ako sa inyo, total naman, bigas ang pinag-uusapan. Imbis na sa Japan kayo nagpunta. Sa Japan may besiha. Maraming bigas doon. Yan po mga kaibigan, ang kasaysayan ng buhay ng ating economic managers na shock. Na shock, pero nung nahimasmasa na, ang galing. Ayos siya. Mr. President, ayos, Mr. President. Dapat matagal mo na yung ginawa yan. Nasa likod mo kami, Mr. President. Bayaw. Ay, buhay. Saktong-sakto. Ikaw talaga ang nararapat sa bayang ito. Advance happy birthday, Mr. President. Sama kami sa Singapore.
Sa Singapore daw pala ang birthday, ha? At manonood ulit ang Pangulo ng Grand Prix. Nako, Yun ayan na yata naman. yung, Ayan na naman, ano? sabi ng Pangulo, dadalo ako sa Asian Conference. May Grand Prix. Manonood na rin ako. Birthday ko naman. Gusto Ayun, ba sumama? Ay, wag nyo nang palitawin na nakipagpulong sa mga economic managers ng ibang bansa habang nanonood ng Grand Prix. Wag nyo nang lagyan ng paikot na gano'n at Birthday nyo naman. Birthday naman. Birthday naman. Saka, hindi, meron kasi nagpapaikot pa ng gano'n na nagkaroon daw ng habang nanonood ng Formula 1 ay nakikipagpulong. Puro kaloko. Wag nang gano'n. Wag nyo nang uutuin. Wag nang gano'n. Alam mo naman natin na ang Pangulo ay mahilig sa ganyang kung gusto ng Pangulo yan at saka meron gusto niya ba 24 hours na nagpapanggap na nakatutok sa atin ng isang tao gusto tayo nga kami nga ni Kumbachero dito nag-uunahan pang magbakasyon pag kami pagkakataon. Nauna ako nakakita dito sa holiday na paparating. Sana naman. Diba? Meron din yan. Bigyan din natin yon. At ang isang tao, lalo na ang Pangulo, na nakapagpapahinga ng maayos, magaling ang trabaho, nakapagtatrabaho din ng maayos. Diba? Ganon din naman. Subukan nyo sa inyong mga sarili. Kapag pagod na, wala, bababa na ang production ng performance mo. Tama, Kumbachero. Kailangan may nag-unwind, nag-relax. Tulad nito, in-announce na ang Pangulo ay pupunta sa Singapore para sa birthday niya. May dadaluhang Asian Conference sa Hiwalay yun. At manunood ng ayun, para fresh pagbalik sa kanyang trabaho. Tulad ni Kumbachero. Ako, tulad kita yun kagagaling lang sa bakasyon. Sa Vietnam. Tinan mo ngayon, pagsisimula pa lang natin, bumibigay yung boses. Gusto ko nga umabsent. Naalala ko lang na kagagaling ko sa kagagaling mo lang sa absent. Sa absent. Bigyan mo nga kami ng salabat dyan, Kaki Coffee. Kaki Coffee. Ayan. Gumagawa ng kape habang kayo naghihintay. Ayun. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. Dos por dos. Dos por dos. Oras mo natin, Mr. Jalom Tang, Lakyam Chap Chip Hun, 6:17 ng umaga, ACS Balita. Susunod na. Katotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. September 12, Engineer Tony Nanggel. Araw po ngayon ng Tuesday. Narito na ang ating ACS headlines. 3 bilyong pisong fuel subsidy ipapamahagi na ng DOTR ngayong linggo. NEDA Secretary General Arsenio Balisacan inirekomenda bilang maging kalihim ng Department of Agriculture ni Secretary Ben Jokno. Porket galing kayo sa Japan. Sila na lang. Magkachokaran Pangulong BBM biyaheng Singapore sa kanyang birthday bukas. Dadalo sa Asian Conference at manunood ng karera ng kotse. Hindi kataas ang halaga ng pagtataas sa produktong petrolyo. Umarangkada na oil price sa bansa. Oil price hike sa bansa pang 10 linggo na. SUV driver na nagkasa ng baril sa isang taxi driver sa Valenzuela, kinasuhan na. At 7 taong gulang na batang babae, patay sa gulpi ng sariling ama sa Tondo, Maynila.
Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang iyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ay ACS Balita. 6:24 ang oras ngayon. Aarangkada na ng DOTR ngayong linggo ang pamamahagi ng fuel subsidy sa 1.36 milyong tsuper na apektado ng serye ng oil price hike. Tiniyak ni DOTR Secretary Jaime Bautista na pinakamatagal na ang Biyernes upang masimulan ang distribusyon ng 3 bilyong pisong subsidiya. Maaring hatulan na ng gobyerno sa susunod na 2 linggo kung babawiin na ang price ceiling sa bigas. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, bubuhos na kasi ang nasa 5 milyong tonelada ng bigas hanggang Oktubre dahil simula na ng anihan ng palay bukod pa sa mga aangkatin. Alas 6:25 ang oras ngayon, naimbag bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Kinumpirma ng Department of Finance na hiniling ng gobyerno sa tollway concessionaires at operator na ilibre na ang toll increase ng mga truck na nagdadala ng produktong agrikultural. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, ang pag-exempt sa mga truck sa dagdag na toll fee ay isa sa mga hakbang ng pamahalaan para tugunan ang tumataas na halaga ng mga prutas at gulay, partikular ng bigas. Sinabi pa ni Diokno na ang rekomendasyon ay bilang pakikipagtulungan sa mga tollway operator, ngunit ito ay para lamang sa pagtaas ng toll. 100,000 trabaho ang inaasahang malilikha oras na maging operational na ang Maharlika Investment Fund. Ayon sa Department of Finance, magkakaroon din ng 0.07 percentage point na paglago na ekonomiya kada taon sa unang 10 taon ng MIF. Tinatayaring mapapabilis ng Maharlika ang implementasyon ng 97 NEDA-approved infrastructure projects kung saan ay 39 ang popondohan sa ilalim ng public-private partnership. Epektibo na ngayong araw ang implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund. 6:26 ang oras ngayon. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na! Lumutang ngayon ang posibilidad na italaga bilang kalihim ng Department of Agriculture si NEDA Director General Arsenio Balisacan. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, suportado niya sakaling italaga si Balisacan sa DA dahil swakan niya ang naturang kalihim sa naturang ahensya. Ayos ba, bata? Ayos ba? Kamusta ba yung sake natin na ininom doon sa Japan? Ayos. But sino bang may iba bang nag-recommend? Meron bang nag-recommend na iba at sasabihin niyang suportado niya? Baka naman dapat inuulo dito, suportado niyang bumaba na ang Pangulo bilang DA Secretary. Mas magandang kwentuhan muna yun bago niya ipapalit. Kasi pag sinabi mong suportado niya ipapalit, ibig sabihin, suportado na niyang palitan na ang Pangulo. Gusto mong alisin na ang Pangulo sa pagiging Agriculture Secretary. Gaya rin naman ang sinasabi natin na dapat ay bumaba na. Pero kapag ikaw ay cabinet, sinasabi mo sa Pangulo mo yan. Sasabihin ng Pangulo, ikaw na kaya ako. Pero kasi sakali lang naman sinabi ni Secretary Ben Diokno dito. Sakaling palitan na italaga si Balisacan. Bakit may ganun? Baka naman na ina-anticipate niya. Sakaling bumaba ang Pangulo. Parang magkaakbayan na pre. Ikaw na ha. Parang mga lasing. Usapang lasing pala yun, ano? Ay, nako. Ikaw na. Basta, kung suportado ni Secretary Diokno na ilagay si Balisacan sa DA, ibig sabihin lang nun, suportado niyang palitan na ang Pangulo. Tama ba yun, Secretary? Suportado niya na umalis na ang Pangulo bilang Secretary ng DA. Ay, yan ang logical explanation doon. Yun lang yun. Pinapaliwanag ko lang yung sinabi ni Secretary. Baka naman mali tayo. Alas 6:28 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Sa ikasampung sunod na linggo, tataas na naman o tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Sa anunsyo ng mga oil companies, 40 sentimos ang itinaas sa presyo ng diesel, 20 sentimos sa gasolina at ganun din sa kerosene. Epektibo ngayong araw ang oil price adjustment at unang nagpatupad ang Caltex kaninang alas 12 ng hating gabi.
Alas 6:29 na ang oras ngayon. ACS Good News! Sa ating ACS Good News, inilunsad ng NHA ang paglalagay ng Kadiwa Store sa mga programang pabahay ng pamahalaan. Katuwang ang Department of Agriculture, ginawa ang launching sa East Shine Residences sa Barangay Plaza Aldea sa Tanay Rizal. Sinabi ni NHA General Manager Joventay na batay sa plano, magbubukas ang Kadiwa outlets sa mga housing project tuwing araw ng linggo mula alas 6 ng umaga hanggang tanghali. Bibiyahe si Pangulong Bongbong Marcos patungong Singapore bukas para dumalo sa 10th ASEAN Conference. Ayon sa Presidential Communications Office, inaasahan na tatalakayin ng Pangulo sa harap ng economic managers at business leaders ang mga prioridad na polisiya at programa ng kanyang administrasyon. Bukod sa pagdalo sa Asian Summit, manonood din ang Pangulo ng finals ng Formula 1 Grand Prix sa Singapore kasama si Prime Minister Lee Hsien Loong. Yan ba yung bagong Prime Minister ng Singapore? Yan na ba? Oo. Yan na ba yung nanalo? Si Parang- Lee Hsien Loong. Baka hindi pa. Baka hindi pa dahil mahaba ang pangalan nung nanalo eh. Ganun ba? Ito yung anak pa siguro. Nakaupo pa ito. Oo, anak yan. Sige, mag-usap kayo. sige. Mag-usap kayo. Habang may Yun. Mag-usap. Happy birthday, Mr. President! Laktiampwa, 6:30 na umaga. Susunod! Tito Boy! Abangan po ang update sa ating pong pagsubaybay sa nangyaring lindol sa Morocco at ang kasong isinampa sa road rage driver dyan sa Valenzuela. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita! Kumbatsero. Ito pala. Nagulat naman. Kala ko kung ano itong pinapabasa nito si mamaya na lang to. Yung pakikiramay. Mamaya na lang to. Dahil unahin muna natin ang ating patuloy na pakikiramay, kumbatsero, sa mga mamamayan ng Morocco. Morocco. Dahil patuloy pa lang dumadami ang bilang ng mga naitatalang namatay dyan sa malakas na lindol. Ilan na ba? Kahapon nasa 2,000 eh. Oo. Ito ay sa report daw ng Moroccan Interior Ministry ay nasa 2,800 na. Ay, nako. Ang death Tapos toll. marami pang missing. Marami pang missing at may mga sugatan na kumbatsero. Kausapin nga natin ang ating embahador dyan po sa Morocco kahit hating gabi pagbibigyan tayo ng panahon. Si Ambassador Leslie Baha na ating embahador sa Morocco. Ambassador, magandang umaga po sa inyo. Si Katunying po at saka si Ka Jerry Baha. Ay po. Ambassador, good morning. Magandang gabi po mula sa Morocco. Ay, gabi nga pala dyan, ano? Oo. Teka muna, kamag-anak niyo ba itong si Jerry Baha? Teka, Hindi namin kayo makita. Wala bang video itong picture lang. Oo. Oo. Magkasintambok Siguro yung po. magkasintambok yung pisngin ninyo eh. Oo. Oo nga, sa picture eh. Oo. Okay, Ambassador, kumusta po ang ating mga kababayan? Meron po ba kayong nabalitaan na mga kababayan natin na naapektuhan po ng lindol na ito? Well, sa awa po ng Diyos, wala pong naapektuhan in the sense na may nasugatan, may bahay na nasira. Lahat po kami halos, we felt the earthquake dito po sa Morocco. It was medyo mahaba po on that night. So, ang karamihan po ng ating mga kababayan na nakatira sa mga building, nagsilabasan po sila ng kanilang mga bahay at nanatili sa labas habang naniniguro lang na wala na pong mga aftershocks na magaganap. And then at some point, saka lang po sila nagsibalikan. Pero kung tatanungin po nyo kung may mga nasaktan or may nasiraan ng bahay, wala po kaming natatanggap na report na ganyan. Nakikipag-ugnayan po kami araw-araw sa mga leaders namin at sa mga area coordinators, lalo na po doon sa Marrakesh, para masigurado natin na wala nga po Pilipinong nasaktan sa lindol na ito. Sana nga ho, ganun talaga. Sa estimate nyo po ba, Ambassador, gaano karami talaga ang mga Pilipino dyan?
Well, we estimated around 4,600 po. Ayun, tama nga. Yung kinakausap natin kahapon, kumbatsero, si Bong. Si Bong Palomar, sabi Oo. niya mga ganun nga. Ganun nga ang mga... Tas ano po ang karaniwang trabaho buhay. dyan at ba't sila nandyan? Karamihan po ay mga kasambahay. Marami rin po ang nagtatrabaho sa mga hospitality sector tulad ng mga hotel at spa. Meron din po tayong mga skilled workers, mga engineers, mga medical technologists. So, yan po ang karamihan ng ating mga kababayan dito. Pero doon po sa lugar na binanggit, yung epicenter ng lindol, yung Marrakesh, wala po bang Pilipinong nandun sa lugar na yon? Ang epicenter po actually is in the High Atlas Mountains, which is about 70 kilometers southwest of Marrakesh. Yung pong epicenter, bulubundukin po yun eh. So, ang mga nakatira po doon, yung kanilang mga, mainly the Moroccans, mostly Berbers who predated the Arabs in Morocco. And nakatira po sila sa mga tinatawag nilang mud houses or yung mga houses Bricks. made of clay. Oo. Brick. Kaya madaling Nung gumuho. lumindol po, Oo. nagsiguho po yung mga bahay at yung iba po, according to the news reports, natabunan pa ng mga bato na gumuguho mula sa bundok. So, yun po ang nangyari. So that, kasi nga mahina yung pagkakagawa ng mga bahay nila plus the earthquakes and the rock slides. Kaya po nagganong disaster. Not to mention the fact na ang mahirap po talagang ma-reach itong mga mountainous areas na to. Yung ibang mga, kung yung may karsada man, medyo nasarahan dahil sa mga rock slides, and then mahirap pong marating, usually on foot lang para maabot itong mga lugar na to. Meron po ba tayong plano na magpadala ng humanitarian mission, Ambassador? Inaayos pa po natin yan, pinagdidiskusyonan pa. But that right now, marami na rin pong bansang nag-offer ng tulong. Pero ang thus far, Morocco has only accepted the assistance of 4 countries. These are Spain, the UK, UAE, and Qatar. Ano po ang, mabigyan nyo nga kami ng konting background. Bakit po so far, itong 4 lamang na ito ang kanilang tinatanggapan ng tulong? Well, of course, they have very close relations with these countries, and they were, I think, one of the first that were able to mobilize this rescue and search and rescue groups po. Kung sa bagay, kumbatsero, kapag ganitong sitwasyon, mahirap ding mag-traffic ng tulong eh. Yung tulong, yung bukod dun sa yung may kuwan diyan, may mga goods, mga ano tawag doon, mga relief goods na kailangan. Ang mahirap yung tao, itatraffic mo yung tao mula sa ibang bansa at kung saan-saan sila pupunta, kaya siguro minamanage. So tayo ho, Ambassador, ay hindi na kailangang magpadala ng tulong. We're not closing that, pero pinag-iisipan pa rin po. Opo. Well, anyway, Ambassador, kami po nagpapasalamat. Gaya ng nabanggit namin kanina, hating gabi dyan sa inyo, pero you still accept our call. Maraming salamat at balitaan nyo po kami pag may mga development. Opo, maraming salamat din po. Makakaasa po kayo. Magandang umaga po. Si Ambassador Leslie Baha, ang ating kinatawan dyan po sa bansang Morocco. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Naalala ko, kumbatsero, nung merong malakas na lindol sa Haiti. Yan din ang isang malaking problema din nila nung dumating na yung mga tulong mula sa ibang bansa. Hindi nila malaman kung paano gagawin. Oo, kasi sobrang dami. Iba tanggap ng tulong.
hindi naman naging maayos. Kaya yung management. Yung Haiti, isa ring lindolin yan. Mahirap din na bansa. Ang Morocco rin yata, ganun din yata ang classification kumbatsero. Hindi rin mayaman o malaking bansa. Totoo. Tapos naalala ko din kumbatsero nung nagkaroon ng lindol diyan sa Bohol. Kaya sumikat yung former Secretary Ibasco eh. Alala niyo si Mayor Ibasco ng Maribohok? Yung na naging Chief of Staff ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Secretary Jun Ibasco. Di ba pinagalitan niya si Senator Dick Gordon? Dahil pumapasok yung Red Cross nang hindi nagko-coordinate sa mayor. Dapat may coordination yan. Sabi nga ni, magandang punto din eh. Tulong kayo ng tulong. Yung natulungan na, tinutulungan nyo pa. Yung hindi natutulungan, yun ang hindi napupuntahan. So dapat talaga, yung mahirap din talaga yung ganong klase ng sitwasyon. So kung minamanage po ng Moroccan government yung pong pagpasok ng tulong, style po nila yun. Tama rin naman sa isang banda. At dito sa atin naman, ang Kongreso ay may isa palang resolution kumbatsero ng pakikiramay, pakikidalamhati at pagsuporta nito sa mga residente at gobyerno ng Morocco sa nangyari pong napakalakas na lindol dyan. Merong House Resolution 1277 na pinagtibay sa sesyon kahapon na inakda ni House Speaker Martin Romualdez. Tinutukoy sa resolusyon ang report ng United States Geological Survey na nagsasabing ang naganap na magnitude 6.8 na lindol ang pinakamapanganib mula noong 1960 at pinakamalakas sa rehiyon mula noong 1900. Binigyan din po sa House Resolution 1277 na bukod sa libu-libong buhay ang nawala, nag-iwan din ang lindol ng matinding pinsala sa Morocco, kabilang ang pagkawasak ng mga makasaysayan nitong lugar, mga bahay, malapit sa Atlas Mountains, habang maraming lugar ang na-isolate at libu-libong residente ang nagpalipas na magdamag sa mga lansangan. 6:44 na ang oras ngayon. Nagbabaga pa rin ang mga balita dito sa ACS Balita. Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Ano araw today, kumbadjero? Today and every day is Smart Dishwashing Day! Yuhuu! At sa ating everyday dishwashing, syempre, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty and linis dahil may double tanggaling formula. Kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. San ka pa? Yan ang Smart Dishwashing Paste. Sa plato, kaldero at plastic, linis, fantastic! Kaya number 1 ng Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Balik-balita tayo, kinasuhan na ang driver sa road rage incident sa Valenzuela na kinilalang si Marlon Malabute. Matapos na ikwento ng taxi driver na si Henry Ong ang pangyayari ng kasahan at tutukan siya nito ng baril. Kwento ni Ong, nahagip ng SUV na minamaneho ni Malabute ang kanyang taxi sa Barangay Bignay, Valenzuela. Pero sa halip na magsorry ay galit itong bumaba at kinasahan at tinutukan siya ng baril. Panawagan naman ng ni Mayor Wes Gatchalian kay Malabute, mabuti pa na sumuko na si Malabute sa otoridad at harapin ang kanyang mga kasong grave threats, alarm and scandal at paglabag sa comprehensive law on firearms and ammunition. Sinusugan ng Bureau of Customs ang Arise Plus Philippine Project upang mas mapaganda ang implementasyon ng Customs Modernization and Tariff Act at World Trade Organization World Trade Facilitation Agreement. Alinsunod na rin ito sa mga priority programs ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio. Layunin ng pagsasama ng Arise Project na may pagpatuloy ang digitalization ng mga proseso ng Bureau of Customs at maging madali ang paraan ng ligtas na pangangalakal sa bansa. Naging sentro ng talakayan ang Integrated Risk Management, Authorized Economic Operator, E-Commerce Clearance, pagbubuwis at operasyon ng Phil Trade Facilitation Committee. Bukod sa Bureau of Customs, kasama sa Arise Project, ang Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Food and Drug Administration, Department of Science and Technology at maging ang private sector. Sa atin namang sports news, ACS Sports. Inumpisa na ng Gilas Pilipinas ang pukpukang ensayo para sa ika-19 na Asian Games sa China sa September 23.
Balik gila sina small forward Calvin Abueva at shooting guard Terence Romeo sa misyong pagharian ang naturang torneo. Ipinatawag ni Coach Tim Cone sina Abueva ng Magnolia at Romeo ng San Miguel sa unang pagsasanay ng Nationals sa PhilSports Arena sa Pasig kahapon. Sa ibayong dagat, bumiyahe si North Korean leader Kim Jong-un papuntang Russia para makipagpulong kay Russian President Vladimir Putin. Ayon sa Korean Central News Agency, inimbita si Kim ng Pangulo ng Russia sa isang official visit at pagdalo sa summit. Sa ulat naman ng TASS News Agency ng Russia, umalis na ang bulletproof na tren na sinasakyan ng North Korean leader para sa kanyang 2 araw na biyahe sa Vladivostok. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Abangan po nyo meron pong isang 7 taong gulang na bata Grabe ito. na pinatay sa bugbog ng sarili niyang ama. Oho, pinatay sa bugbog ng sarili niyang ama. Binugbog dahil Sa sukli, kulang na sukli. ulang na sukli. Na hindi naibalik sa tatay. Sus Mariano Kaindo. Na bumili lang ng tinapay, may sukli na inaasahan yung tatay, hindi na ibigay nung bata, binugbog yung anak. Sus Mariones. So, abangan po ninyo at yan ay hatid sa atin ni RH29 Boy Gonzales. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Balitang makatotohanan, balitang Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Katonye at ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Hoy, binabati lang pala natin ang happy birthday si Ate Rochelle Ramos. Ate Rochelle Ramos. Happy birthday. Binabati ka ng iyong ex-boyfriend na si Engineer Aris Ramos, ang bossing ng mga matitikas na mga batang engineers diyan sa Pasig, Taguig at sa eastern portion ng Metro Manila. Mabuhay ka, Ate Rochelle. Wala ba tayong chicharon diyan? Taga-Bulacan sila eh. Ganun ba? Wala tayong pastillas dyan. Ito ang hindi mo na kailangan magparinig kung bachero sa nagbe-birthday ngayong lumilingon sa tawag na Els Bartolomeu. Happy birthday, Kuya Els! Kuya Els Bartolome, happy birthday! Kumusta ba mga longganisa natin dyan? Naku, talaga naman. Yung may toothpick na longganisa. At ang panlaban ng Alaminos, Pangasinan. Alam mo ba, Kuya Els, na ito pa lang si Chief PNP Benjamin Acorda ay naglalabi para ma-extend. Dahil magre-retire na siya sa November eh. Magre-retire at siguro ay bitin. Kulang pa. Si General, kaya eto putok na putok kayo sa Camp Crame na naglalabi daw po para maging ma-extend ng kanyang term itong si PNP Chief Benjamin Acorda. May karapatan naman siya doon. May karapatan naman siyang mag-request dahil may mga ini-extend naman talaga eh. Kaya lang ang tanong, yung bang kanyang performance mula nang siya naupo hanggang ngayon, pwede ba niyang ipagmalaki? Yun ang pwede titingnan. ba niya ipagmalaki? Pwede ba niya sabihin, meron po akong ganito, nasolve ko po ito. Meron po akong trabahong hindi pa natatapos. Na kailangan pa ng mga 3 taon pa. Mga Walang ganon, bayaw. Wala namang ganon. Ang sinasakyan nyo, yung mga viral video na nagkasa ng baril, samantalang yung ibang mga krimen, kahapon nga lang, ilan yung tinutukan ng, hindi lang tinutukan, itinumba, 2 babae. Dito, sa Pasay. Sa Pasay, 2, yun po yung sinasabi natin, mga babae. Tsaka yung paglilinis talaga sa polis, yung pagbabantay sa, yung nangyayaring krimen, andyan, naglipa na talaga ang kriminal naglipa na talaga ang kriminal, dala ng hirap ng buhay. Yun naman ang sitwasyon ng lahat sa mga mahihirap na bansa. Kahit nga sa Amerika, doon sa amin. Sinabi mo pa. Doon sa amin sa New York, tingnan nyo yan,
ang yamang bansa ng Amerika, pero tingnan nyo ang ginagawa. Pinapasok ang mga Nako, department store, grabe. mga grocery, hino-hold up. Ang subway ay kinatatakutan dahil may mga nang-hold up na mga tao sa San Francisco. Sa San Francisco, sa KC1. Hindi. Sa San Francisco, California, kumpatsero. Alam ko San Francisco, San Antonio, KC1 ang tawag dun. Nagsisialisan ng mga negosyo ngayon. Ay, grabe. Dahil sa bagsakang ekonomiya, ang mga tao ay gutom. Pag gutom ang tao, naghahanap ng mga makakain at pinapasok yung mga establishmento ron. Ganon din ho dito sa atin sa Pilipinas. Nangyayari din ho yan. Kaya't andyan ang trabaho ng Philippine National Police, ng PNP. Pero kung ang unang gagawa ng krimen ay mga pulis, talaga, dahil dati nang may mga record, may mga kaso, pero nakakabalik pa rin sa serbisyo, kanino ka magsusumbong? Ayun. Paano ka magkakaroon ng kumpiyansa na tumawag tayo ng pulis? Oo. Ang gumagawa ng krimen, pulis. Kaya dapat ang ginagawa ng leadership, ng leader to ng PNP, paglilinis, at kapag may isang pulis na nakagawa na ng krimen, dapat yan, minomonitor na ang galaw at kilos niya. Sakali mang naibalik yan, halimbawa ay na-cleared, na napawalang sala, dapat yan ay minamatyagan na lagi ng PNP. Tulad dito, ilan yung mga nagiging kaso ngayon na kinasasangkutan ng mga pulis na dati nang may mga record. Ay, nako. 'Di ba? Hindi mga recidivist na mga pulis. Pagka sinabi pong spell recidivist. Pwede bang paulit-ulit na lang. Pwede bang habitual offender? Pwede bang Tagalog na lang? Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. Isang pagtutuwid po at binabalita na sa atin ni Doc Chay Bustamante na nasa Florida na December 4 daw po ang birthday ni PNP Chief. Tama po pala, December 4. Pa. So, hanggang December ka pa naman pala, Chief. Marami pa kayo pwedeng gawin. Bali 2 months pa, humigit kumulang, kumbatsero. No? Mahaba pa. Marami pa. Marami pang magagawa. At ito sigurong natitirang panahon ninyo ay makakurot man lang kayo sa mga bugok na pulis. Makakurot man lang. Kumbaga sila mapatino. Mapatino, malaking bagay yun Pagka maipagmamalaki mo kahit sino ka, kanino ka humarap. Ito, napatino natin ng pulis sa kahit maikli yung panahon na ako ay namuno dyan. Ito na. Hindi kagandahan balita pero kailangan po nating pasadahan ang balitang ito. Meron pong isang 7 taong gulang na bata na-imagine niyo siguro kung gaano kaliit pa katawan nito. Babae pa. Babae pa. 7 taong gulang na batang babae pinatay sa bugbog ng sariling ama. Dahil ano kumbatsero? Dahil hindi naibalik yung sukli ng biniling tinapay. Sus Mariones. Alamin nga natin ang update mula kay RH29 Boy Gonzales. Come in, boy! Actually, Jerry, sa ngayon at pinaghahanap na ng Manila Police District yung tatay itong 7 taong gulang na batang babae na namatay sa bugbog. At itong wanted nga itong si alias Carlo ang na nakatira dito sa Santo Niño Street sa Tondo, Manila. Ang katabi ko rito, Anthony, Jerry, mga kapitbahay mismo na nakakarinig na sumisigaw at umiiyak yung kapag binubugbog ng ama yung kanyang anak. Isa sa mga kapitbahay, anong minsan sinagawa mo na yung si Carlo? Anong binubugbog yung bata? Opo. Humingi ng taklolo yung bata. Ngayon, pinasukan ko na, Carlo, huwag mong takpan yung bata. Grabe ka mamugbog. Ang sagot sa akin, huwag daw ako mangayalam. Sumagot ulit ako. Ba't daw mangayalam taklolo hiningi ng anak mo? Tapos hindi na sumagot. Tumimik. Yung asawa naman uli nagsasalta yung babae. Pinakausap yung anak na parang inutusan niya na, sige na, gawin mo na ng maayos o sundin mo na yung tatay mo kung ano yung inaano para hindi siya yung mapagbalingan ng tatay. Kasi siya alam niya sarili, siya pagbabalingan ng asawa niya. Yung nagalit siya, kinampihan niya yung bata Kasi yung talaga nilalaki, talaga yung lalaki.
Tinatapak. Pati yung asawa pala. Bahay mo, ang pagitan lang ang Jerry. Isa lang po. Dingding nila ay parang dingding na namin. Dingding lang ang pagitan. Wala nang dingding. Dingding lang talaga nila yung gamit namin. Yero. Parang hindi mo humihingi na saklolo yung bata. Yun, humihingi na saklolo, kaya ako nangyayalom sa kanila. Totoo, wala talaga nangyayalom sa yung Paano sinasaktan? Yung kanya, hindi lang ako talaga nagsalita. Ano yun, madalas, boy? Pakitanong nga, madalas bang sinasaktan? Madalas po maggawayan yung mag-asawa. Okay. Pero nagulat na nga lang ako nung time na yun, yung anak pala, nagugulpi na, nagagawa niya ng gulpin. Dati, hindi naman niya nasasaktan yun. Paano, Kaya, pare ko, anong klaseng pananakit ang ginagawa nung nakita nyo? Ano po sa matotal, hindi ko po actual na nakita yung panggugulpi ng tatay. Naririnig mo lang. Naririnig ko lang po yung hingi ng saklolo ng anak. Ang nakakita talaga ng paano sakta nung asawa ng lalaki, yung asawa yung babae. Kasi nandun talaga yung babae ng araw na yun. Ano sa intindi ninyo, sa narinig ninyo, ano yun, suntok o may ginagamit bang ang binanggit kasi, ang nabanggit kasi nung babae, nung asawa, nung tinubuan na yung bata, yung tinubuan na sa ospital, nabanggit niya na ngayon sa asawa niya na, o yan, kontento ka na sa ginawa mo, sa pananakal mo, hindi ka pa na kontento, inaagis mo pa. Ay yung banggit ng babae. Kaya lalaki. Ay ng pagkano. Kaya nalaman namin kung anong gulpi yung ginawa niya sa bata. Sinakal. Sinatuan. Siguro. Sinutok pa kasi pinahilot sa hindi ito eh. Di ayaw nga hilutin ng manghilot dito kasi nga parang bali-bali na daw yung buto. Marami daw pilay. Ay nang nangyari. Kaya nalaman namin kung paano ginulpihin. Hindi namin nakita kung paano gulpihin. Sa bunga nga lang ng babae nalaman namin yun. Sa mga kapitbahay. Anong oras nangyari yon? Ano po hindi ko check talaga yung sakto oras eh. Hapon po nagagaw ng giling eh. Paggabi pa lang. 4 hanggang 5. Mga 4 to 5, mga ganun. Tapos nung pagkatapos na mangyari yon, noon ba kaagad dinala sa ospital? Hindi pa po. Hindi pa. Kasi nung sinita ko ginugulpi niya yung bata, ngayong araw. Tapos kinabukasan, hindi kami nagkita. Nagkita kami nung gabi na nung tatay. Tinanong ko siya kung kamusta na yung anak niya. Sabi niya, dadalaw nga daw siya ngayon. Kasi may sakit daw, tikdas. Ayun ang sinabi sa akin ng tatay, tikdas daw ang sakit. Yung pala, epekto na ng pambubugbog yun. Yun, ayun na pala yun. Grabe, ano. Pasensya ka na, pare ko, kabisado mo naman kakilala mo naman yung kapitbahay mo. Hindi ba gumagamit yung tatay ng bata? Hindi ko po sigurado kasi hindi po pala dito sa mga tambay. Hindi po namin nakakasama sa labas yun, sa barkada. Talagang mismo sa bahay lang. Simula bata yun hanggang ngayong edad nun. Natubaybay namin sa bahay lang talaga yan. Ano po, puro pananakit, panggugulpi lang talaga. 100 times siguro record niya dyan sa barangay. Talaga? 100 times. Sa pananakit sa asawa, ayun lang kasi niya. Pero yung sa drug, iba pang problema, wala pong kasi dito. So maraming record sa barangay sa pananakit sa asawa, pero yung sa anak, ngayon lang nangyari? Opo, ngayon lang talaga. May kinamatay. Ano ba hanap buhay nung lalaki? Ano po, nung dati maintenance sa commercial. Sa ngayon, extra po siya sa pamimili ng used oil na mantika. Kaya lang po hindi araw-araw yun. Minsan lang po yun. Ang asawang may trabaho. Vendor sa sales lady yun sa Tutuban. Ilan yung magkakapatid na rin nabanggit ba? May mga kapatid ba tong biktima? Opo, meron po. Ilan yung magkakapatid? Baka sinasaktan din yung ibang bata? Hindi po. Nasasaktan po. Dalawa pa rin. Dalawang babae yan. Magkapatid yun, dalawa eh. Yung isa po, nandito na yung bunso, nandito na ngayon sa lola. Mas bata pa yan. Opo. Panganay pala yun. Opo, panganay po yun. Intindi nung nangyari na yun, ano? Hindi raw, boy, hindi nakainom yung tatay. Minsan kasi... Hindi pala siya. Hindi nakainom ng alak. Hindi ko talaga sigurado sir, basta yung tanin, narinig mo lang namin yung natulong. Nakita ko siya kinabukasan, parang puyat na siya. Parang balikan na siya na
nag-aalala na sa anak niya kasi nasa hospital. Pero hindi Tapos na naman yun, po kasi, tapos na, no? hindi ko siya nakikita kasi sakali na nakikipag-inuman, hindi ko siya nakikita. Okay. At yung mga marami din kasi. Nasaan daw ngayon? Nasaan daw ngayon, boy? Yung ano pangalan? Carlo. Ay, ang pagkakalam ko po niyan, ang nakakalam niya yung babae talaga yung asawa eh. Yung asawa po talaga nakalam. Kasi may sinabi sa akin na pangalan niyan, kung kilala ko yung ganito. Ang tabi sa akin sa Pasego, pero may pinupuntahan niya na kaibigan dito sa Carino lang. Alam niyo yan, sa Carino lang So, po. andyan lang yan. Hindi ko lang po talaga alam yung location ng sakto. Pati pala yung ka Anthony Sherry, pati pala yung asawa, nalalaman ng kapitbahay na nasasaktan din yung bata. Malalatan. Wala kayo babae manakit. Alam mo pa niyo. Sa lalaki. Ano raw, boy? Dalawa daw. Pati daw yung babae, sinasaktan din yung bata. Pati yung Joseph. parang kwento kang magkapit-bahay na yun. Oo, alam mo yan. Parang kwento kang magkapit-bahay. Ay, dami pa sinasabi sa iyo. Ano pa? Agad. Dumating na? Ano daw? Ayaw buwan ka kanina. Hindi natin maintindihan, boy. Hindi namin maintindihan, boy. Ano sinasabi? Andiyan na yung nanay? Andiyan yung nanay? Andito na rin nanay. Kasi nanay. Magandang maga po. Ito si yung nanay. Andito na ka. Kasi skrita kami sa Ito yung nanay. Karen. Kamusta na yung ito si nanay Karen. Ano po sabi ng nakuha niyo ng autopsy ng anak niyo? Ano sabi? 12 days. Nasaan na yung mister niyo? Hindi ko po alam. Kailan niyo huli nakita? Kaya ulog. Dito siya kabila sa tulog sa nanay mo. At kailan ba nailibing yung anak mo? Ito lang po. Tuloy ba? Ako. Alam ba ni Carlo na namatay yung anak niya? Ito, Anthony, parang si Anthony tsaka si Jerry, si Katingin. Karen, nakikiramay kami, Karen, nakikiramay kami. Kikiramay kami. Karen, ano? Alam ba nung asawa mo na namatay yung anak niyo? Yun lang po, hindi ko po alam kasi nung time po na kumuha po ako ng damit, wala na po siya doon. Bakay. So nung nakaburol yung anak niyo, hindi man lang sumilip hindi sumilip o hindi nagpakita? Opo. So mula noon hindi na nagpakita? Hindi na nagpakita. Kahit nung nasa ospital pa, yung bata? Yes po. Ayun. Bakit ba sinaktan yung anak mo? Ba't ba nagalit? Ba't ba nagalit? Ha? Ba't nagalit yung asawa mo? Nagalit? Hindi ko po alam. Kasi bakit nasaktan na nabog? Nga po, hindi ko nga po alam. Wala ka sa loob ng... Wala nga po. Kasi nung time na yun, namili talaga ako ng gamit nila sa eskwelahan dahil nga po, di ba, magpapasukan. At alas 6, nalaman ko, 6 p.m., nagsalita yung anak ko na nilalagnat siya. Pagdating ng Sabado, ng gabi, pag-uwi ko galing trabaho, masakit na po ang kanyang tagiliran at yung bandang dito po natin, likod. Bakit daw? Yung hindi ko nga po alam. Hindi siya tinuwento ng anak. Wala po siya sinasabi sa akin. Tapos, so wala siya ginawa nung ko na lang po. saktan? Wala si Karen nung saktan ni Carlo yung bata? Wala nga po kasi namili nga po ako ng gamit nila sa eskwelahan noon. Dahil nga po magpapasukan. Lagi bang sinasaktan ni Carlo yung anak mo? Lagi po. Hindi naman. Boy, narinig niya tayo? Narinig niya, pero... Hindi makasagot. Pero lagi bang nasasaktan yung anak ko? Kasi naman po, hindi naman po talaga. Pero nung pag nasaktan na po kasi yung bata, lagi kami nag-aaway. Kami lagi nag-aaway.
Yung bang asawa niya umiinom, lasing ba nung oras na yon o may bisyo ba? Wala naman kasi kayong alam. Oo nga, wala kayong alam. Di ba? Pag tayo alam, Bahay, magano na. Ito tayo sinabi ni Karen. Hindi na talaga masaktan ng tatay yung bata. Totoo yun, natapat talaga sa tatay na nasaktan. Namin Karen, gusto namin para hindi ka para sa bata. Tama na muna. Ayun, yung mga kapitbahay. Saka, yan yung asawa mo, kasi kawawin ba? Hindi ko nga alam kung nasaan siya. Di ba, lagi mo naman akong nakikita siyang pumupunta at hinahanap ko siya. Ano boy, kinasuhan na ba yung tatay, boy? Kung nasa homicide na yung case at iniimbestigahan ng homicide na yan. At pero wala nang, hindi na nagpakita mula nung ilang araw ba sa hospital yung anak mo? Kasi 5 days. 5 days siya nakakonfine. 5 days. Pero hindi na naikwento. Pero nagdalita ko siya sa doktor na sabi niya sa tatay niya, sinakal daw. Sabi sa doktor? Opo. Sinakal siya ng tatay niya? Sinakal daw po. Sinakal. Ano namin. Kasi pinalabas kami doon ng doktor. Tapos simula nung nakakumpay nung anak ko sa ospital, hingal na hingal siya, hirap na hirap huminga. Hindi man lang siya nilagyan ng oxygen or nebulizer. Ayun, para pampausok. Para mawala yung hingal. Ayun yung ano ko doon sa hospital, sa Tondigen. Tapos nung pagka-Webes, madaling araw, mag-umaga na, dinala kami sa ICU. Kasi napansin nila na malaki ang tiyan ng anak ko. Ngayon sabi nila sa akin, uulitin natin yung ultrasound tsaka daw yung kung ano ba tawag dito, nakikita yung sa likod. Ito yung x-ray. X-ray. Yun daw po. Ngayon, nang naipaliwanag lang sa akin doon kanina, sa ultrasound, tsaka yung sa x-ray po, pinaliwanag sa akin. Sabi nila sa akin, kailangan daw po, lagyan daw ng, kasi ito yung anak ko, sa puwet, tsaka sa, yung sa daanan daw po ng ihi, tsaka ng tae. Tapos, kadadaanin dito sa ilong, papuntang lalamunan para lumis daw pintiyan. Okay. Apo, kasi malaki daw ang butas ng bituka ng anak ko na may sakit sa kidney. Dahil nga siguro doon sa tanungin natin na boy, uli na lang boy. Nakasuhan na ba nakasuhan ba gusto ba niya makulong yung asawa niya o kinokontak ba siya? Ano po ang makita sa autopsy? Gusto mo makulong pag ano makita sa autopsy, kung makulong asawa mo, pakukulong niya. Oo nga po, kung alin po ang makita sa autopsy, ipupush ko po yan. Yun po ang aking desisyon. Pero kung wala pa naman, wala pa. Hindi ko pa alam ang masasagot ko dahil kung tutusin hanggang ngayon magulo pa rin ang kita ko. Bakit? Ano ba talaga ang nangyari sa anak ko? First time daw bang... Gusto ko rin sana malaman ng side neto ng tatay, pero wala naman siya. First time daw bang ginawa yan ng tatay? Pero wala naman ganun siya. First time bang ginawa ng asawa mo yan sa anak nyo? Ang alin po? Yung pananakit na yan? Kasi nung dati po, nag-aaway kami. Pag sinasaktan niya yun. Pero hindi naman po nakapag sa ganito. Kasi nandun ako noon nag-aaway kami noon. Pero siyempre, walang trabaho yung asawa ko. Ako ang nagtatrabaho. Pag hindi naman ako nagtrabaho, ano kakainin namin? Hindi namatay kami sa gutom. So, sa madaling salita, hindi niya alam yung nangyayari sa mag-ama niya. Dahil na doon sa trabaho. Oo nga po, ako ang nagtatrabaho para sa amin. Pag andun siya, napipigilan niya yung asawa niya. Pero ang problema, pag wala siya at nasa trabaho. Yun, kapitbahay ang kaawin ng asawa. Kapitbahay naman. Narinig mo yun. Oo, totoo yun. Kasi wala siya. Parang sa madaling salita, yung kapitbahay niyan tumatay yung karin. Pag, sa mga bata, pag wala siya. Ayun. Yung mga kapitbahay niyan tumatay yung karin kasi nakakakita. Utos niya bibiling kape. Umaawat, kapitbahay ang umaawat. Natagalan lang, sasabihin ng tatay. Talaga yung bumili kape, lumiliko ka pa talaga sa lola mo. Parang galit na galit siya pag bumupunta sa
Namili pagmupunta sa nanay mo. Pupunta sa lola. Nanay mo, pupunta pa sa nanay mo. Yan Okay, boy. Boy. Kung anong araw at pagkakita yun. Matawag ako. Sige na, okay na tayo, boy. Lalabas pa ako medyo ano dito sa... Kasi alam ko yung mga kapitbahay, kanina pa sila galit na galit. Kasi ang pinakwento, yung mga kapitbahay, pati yung nanay, nakikita nila na sasaktan yung bata, kaya nagreklamo sila yung mga kapitbahay dito sa Santo Niño Street, dito sa Tondo, Manila. Yan ang follow-up natin. Salamat Karen. Salamat Condolence. Okay. Wala sa kaunahan sa Pilipinas ni Charis. Ito si Bay Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagkakalita. Tuloy-tuloy siya sama-sama tayo, Pilipino. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Sana nating klaruhin eh. Kaya lang medyo hindi tayo nagkakaintindihan yata nito si Karen, yung nanay. Pero isa lang ang maliwanag, pagkatapos po na ma-hospital yung bata, hindi na nagpakita yung tatay, ano ba ibig sabihin nun? Wala ba siyang pakialam sa anak niya? Tsaka dati nang sinasaktan. Dati nang, ang paliwanag nito si Karen, pag andun siya, napipigilan niya yung pananakit sa anak niya. Pero pag wala siya, dahil siyang laging siyang nagtatrabaho, so hindi na niya alam yun. Ang kwento naman ng mga kapitbahay, pati daw itong si Karen nananakit sa bata. Ako lang kawawang bata. Kawawa yung bata, kumbatsero. Sana mapanagot yung may sala dito, kumbatsero. At dito may matututunan din tayo eh. May matututunan din tayo eh. Lalo na sa pagiging magulang. Yung pangyayari na to, hindi natin gustong marinig lang ninyo para makichismis lang tayo, mga kababayan. Meron tayong matututunan. Yung mga anak natin dapat talaga kung pinagmamalasakit at mahal natin ay ibibigay natin lahat ng mabuti sa kanila. Yung saktan mo hanggang sa mapatay mo yung anak mo, hindi na. Hindi na nga nagtatrabaho hindi na nga nagtatrabaho, ganun pa. Yung pa lang, yung hindi ka magtatrabaho para sa pamilya mo. Ang problema, yung nanay, mukhang ayaw ireklamo yung kanya asawa. Ganun ang natutunugan natin sa kanyang himig ng nag-aalala lang ako, kumbatsero. Baka imbestigahan ng Senado to. Ganun? Baka may mag-file ng resolusyon para imbestigahan. Huwag naman sana. Maghunos dili kayo kung sino man yun. Baka biglang, okay yan na. Okay yan na. Wag na. Ito, hayaan na natin to sa otoridad. Dahil sa baba, kayang-kaya na ng mga pulisyan. Okay? Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2. 2 por 2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, bilang na mga masasawi sa Metro Manila sakaling maranasan ng lindol na kasing lakas ng nangyari sa Morocco, maaaring umabot daw po sa 34,000 ayon sa PHIVOLCS. Price ceiling sa bigas, rerepasuhin ng pamahalaan makalipas ang 2 linggo. Pangulong BBM biyaheng Singapore para dumalo sa Asian Conference. Manonood din ng F1 Grand Prix 2023 sa kanyang birthday. Commission on Higher Education hinimok na kumalas na sa University Partnership sa China.
Pinag-resign na undersecretary ng DOF. Pinaghinalaang kakamping, kaya umano pinag-initan ng Malacanang. At teacher, huli ni Mister sa akto habang may kalaguyo sa isang inn sa General Santos City. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. 7:26 ng umaga, detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Jero, si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Secretary, magandang morning, Secretary. Good morning, Jerry. Good morning, Anthony. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Opo. Thank you for having me. Opo, bago lang namin kayo tanungin tungkol sa ayuda sa mga retailers, ang DSWD po ba ay may programa o pwedeng makialam kung ang magulang o dalawang magulang, ibig sabihin nanay at tatay ng mga bata ay nananakit o sinasaktan yung kanilang mga anak ng pamalagian? Pwede, Anthony. Bawal yung ginagawa nila. And mandato namin na protektahan ang mga hindi kaya protektahan ng kanilang mga sarili. Sana malaman ko lang yung details para pwede namin papuntahan kagad ng social worker at kung kailangan, makipag-ugnayan kami sa lokal na pamahalaan para masampahan ng kaso. Ganito po actually bago po namin kayo makontak, kausap po namin yung aming reporter. Nandun po sa lugar sa Tondo kung saan may isang batang 7 years old po na napatay ng tatay sa bugbog, sa pambubugbog. Oo, ganun po Namatay yung bata? Namatay po. Namatay ho yung bata. 7 years old. At sa kwento ho, Secretary, ng mga kapitbahay, mukhang pati yung nanay, nananakit din ng anak. Meron pa silang isang mas maliit na anak, mas bata. Definitely, dapat kunin namin for protective custody yung bata. Yun ang primary, yung natitirang bata. Yun ang pinaka-importante. Sana makuha ko lang yung mga detalye para bukod dun sa mga criminal charges na dapat i-file, no? Importante kaagad dito is ma-secure yung isang bata na natitira Sana makuha lang namin yung detalye para kaagad-agad mapupuntahan natin. Papadala po namin sa inyong detalye. Andito po sina Sherwin at Yuel. Thank you po doon, Secretary. Napaka-importante po ng assurance nyo na yan. Pangalawa po, tungkol po naman dito sa ayuda, nakapag-roll out na po ba kayo at gano'n na po ba kadami yung naibigay nyong ayuda para po sa mga small retailers ng bigas? Well, Jerry, Anthony, nung Saturday, ang kauna-unahang araw, nagsimula tayo sa QC, San Juan, Caloocan. Kulang-kulang ang tinarget natin, mga 500 plus na mga small rice retailers. Ang dumating, mga nasa 300. Yung iba kasi may mga ibang rason na maaaring nasa trabaho pa raw, pero huwag sila mag-alala, babalik naman kami dun sa mga lugar na yon. Kapon, another 400 sa Parañaque, Navotas at sa Zamboanga Peninsula. Ngayon hanggang sa 14, sabay-sabay na multi-region na ang gagawin natin, mahigit sa isang region. So, ang layunin natin, sana matapos natin ito by the 14th, pero siyempre may mga konsiderasyon kami na tinitignan. Una dyan, yung listahan kasi nanggagaling sa Department of Trade and Industry. Bagamat nakipagtulungan kami sa kanila, importante na masuri nila. Kaya medyo talagang sinisigurado rin nila na yung binibigay nilang listahan sa atin accurate. Hindi yung bigay lang sila ng bigay for the sake na mabigyan tayo. So DTI Secretary, galing ang listahan, kayo mismo ang direktang nagbibigay, hindi ninyo pinapadaan sa iba pang ahensya o sa LGUs? Hindi. So ang proseso, DTI ang mag-identify kasi sila ang may expertise tungkol sa retailers, diba? Sa negosyo. Ipapasa nila sa amin, kami na ang mag-pay out diretso doon sa tao. Kaya kami ang mag-pay out kasi kami ang may mekanismo nationwide ng mga kahero, social workers, and at the same time, yung programa na to, yung Sustainable Livelihood Program, nasa loob ng DSWD siya. Ayun. Ang tanong po natin, across the board po ba yung 15,000? Anthony, sa ngayon, across the board siya. Sa computation ng DTI, yun ay sapat or baka nga kulang pa ng konti. Kaya nga nag-aaral ngayon ng DTI na pagtapos itong across the board, pinag-aaralan nila kung paano tayo makakadagdag doon sa mga mas malalaki na inventaryo. So, inaantay namin yung study ng DTI para hindi na sa across the board later on, kundi may dagdag para doon sa mga maaring naapektuhan ng mas malubha. Kaya po ganun ang tanong ko, Secretary. May nakausap po kami kahapon ni Jerry dito na rice retailer. Ang sabi niya, hindi, wala naman kaming lugi dyan dahil sa medyo mababa na namin nakuha yung bigas.
Well, doon papasok yung technical expertise ng DTI. Kailangan kasi merong proof of purchase, di ba? So, yan ang inaantabayanan namin sa DTI kasi tulad na nasabi ko, sila yung may expertise. Amin kasi, kumbaga, Anthony, Jerry, mga social workers tayo, sanay tayo sa human problem. Ito, problema ng mga negosyo. So, kaya sila yung may way na mag-compute at mag-determine kung ano yung angkop, ano yung hindi angkop, sino ang kasama, sino ang hindi kasama. Okay. So pagkatapos po nito, once na makumpleto itong first round ng pamimigay ng ayuda sa mga rice retailers, nakikita nyo pa ba yung another round, Secretary? Well, sa announce ng ating Pangulo, hindi naman tatagal tong price cap, di ba? Panandalian lang siya. So, alam natin na sabi ng Department of Agri na umaani na tayo. So, nanalig tayo na liliit na, hindi na sa kakailanganin pa dahil bababa na yung presyo ng bigas. Opo. Last na lang po, hindi po kaya ang mangyari nito ay kapag ka naalis na yung price cap, inalis na ang price cap, hindi na mabigyan yung iba? Anthony, Jerry, basta nabigay sa amin yung listahan, pag inalis yung EO39, basta na sa amin ang listahan, no, na dated and certified, babayaran pa rin yun ng DSWD. Okay. Kaya napaka-importante, kinukulit namin yung DTI na bilisan nila yung pagbigay ng listahan dahil baka anytime pag inalis yung price cap doon sa guidelines, hindi na kami makakakilos, di ba? Post-price cap kasi, hindi na namin pwede bigyan yon nasa guidelines yun. Pero pre-price cap, at hindi lang namin nabigay, pwede pa namin habulin yun. Ayun. Laruin natin doon sa mga nanonood at nakikinig po sa atin, kahit na ma-lift pa yung EO39 o ma-lift na yung price cap, kung nakasama na kayo sa listahan, tuloy pa rin, makakatanggap pa rin sila ng ayuda. Tama ba yan, Secretary? Tama, Anthony. Basta na ibigay sa amin yung listahan, ha? Ibig sabihin yung na-certify yung DTI, yung listahan bago ma-lift yung price cap. Kaya yung mga nagtitinda ng bigas dyan na hindi kayo DTI registered, patay. Ano? At saka yung mga, Anthony, kailangan nila kumuha ng business permit. Ayun. Kasi yun ang katuwang natin yung mga local government units at yung mga Rice Retailers Association, katulad ng GRECON, katuwang sila ng DTI sa pag-identify. So, importante may business permit sila. Kung meron ka DTI registered tapos wala kang business permit, hindi ka pa rin qualified. So, alam mo, dapat klaro yun, ha? Opo. Oo, klaro yun. Kasi unfair naman dun sa mga may business permit, di ba? Tsaka kailangan may proof of purchase. Mula sa mga suppliers. Mula sa suppliers. Okay. Secretary, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga po. Jerry, Anthony, antay ko yun sana yung detalye nung sa bata kasi medyo bothersome yun. Importanteng ma-secure namin. Maraming salamat, magandang umaga. Magandang umaga po. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:38 ng umaga. This time check is Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. 7:43 na ng umaga. Pinambaha na umabot ng hanggang 34,000 ang masasawi at mahigit 100,000 ang masusugatan sakaling maranasan ng Metro Manila ang kasing lakas na lindol na tumama sa Morocco. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, ang malagim na sitwasyon ay posibleng mangyari kapag gumalaw ang West Valley Fault na maaaring lumikha ng hanggang magnitude 7.2 na lindol. Sinabi ni Bacolcol na hinog na ang West Valley Fault para sa major earthquake at kabilang sa mapupuruhan ang Marikina, Pasig, Makati, Quezon City, Taguig, Muntinlupa, gayon din ang lalawigan ng Bulacan at Laguna. Samantala, sa kabila na nangyari sa Morocco, walang Pinoy na nandun ang gustong umuwi ng Pilipinas. Ito ang natanggap na impormasyon ni Foreign Affairs Assistant Secretary for Migrant Workers Affairs, Paul Cortez. Sinabi na opisyal na makalipas ang 6.8 magnitude na lindol, walang repatriation request na natatanggap ang DFA mula sa mga kababayan sa Morocco. Wala namang iniulat na nasaktan o namatay sa halos 4,600 Filipinos na nandoon na karamihan ay nagtatrabaho bilang mga domestic helpers. Rerebyuhin ng gobyerno ang price cap sa bigas sa susunod na 2 linggo mula nang ito ipatupad noong September 5. Sinabi ni DTI Secretary Alfredo Pascual na sa pamamagitan ng hakbang ay malalaman kung maaari nang bawiin ang EO39. Umaasa ang kalihim na sa susunod na 2 linggo ay magkakaroon na
ng improvement ng supply dahilan upang ikonsidera ang pag-alis sa price ceiling. Sa ikasampung sunod na linggo, tataas na naman o tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng mga oil companies, 40 centavos per liter ay tinaas ng diesel, 20 centavos sa gasolina at 20 centavos din sa kerosene. Epektibo na ngayong araw ang oil price adjustment at unang nagpatupad ang Caltex kanina ng alas 12 ng hating gabi. Biyahing Singapore bukas ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang dumalo sa 10th Asian Conference. Habang nasa Singapore ay manunod ang presidente ng Grand Prix 2023 Formula 1 batay sa imbitasyon ni Prime Minister Lee Hsien Loong. Si Pangulong Marcos ay magtatalumpati sa Milken Institute's ASEAN Summit tungkol sa mga hakbang ng Pilipinas para makasalba sa hamon ng global community. Ang biyahe sa Singapore ay nataon naman sa pagdiriwang na ika-66 na taong kaarawan ng Pangulong Marcos. Happy birthday, Mr. President! Happy birthday! Pinakakansela ng isang mambabatas ang kasunduan ng Commission on Higher Education sa mga universidad sa China. Binigyan din ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na hindi na dapat ituloy ang naturang university partnerships dahil sa mga seri ng pang-iinsulto ng China sa Pilipinas. Sinabi ng kinatawan na mahirap nang tanggapin na nakikipagkasundo pa ang CHED sa Chinese universities habang binabastos naman tayo dito sa West Philippine Sea. Kinukumbinsi ng dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na bumalik at maging aktibo muli sa politika. Ayon kay Senator Bongo, nagkaroon ng informal meeting sina dating Pangulong Duterte at GMA kasama sina dating Senate President Tito Soto III at dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Sa naturang pulong ay nagkumustahan, nagbalik tanaw ang dating mga Pangulo sa panahong magkasama sila sa gobyerno. Bukod kay Duterte, una nang nakipagkita si Arroyo kay dating Vice President at natalong presidential candidate Leni Robredo. Himas rehas ang isang teacher at ang kanyang kalaguyo matapos maaktuhan ni Mister sa isang inn sa General Santos City. Ayon kay Lagao Police Chief Major Charles Abasillas, matagal nang may hinala ang mister ng guro na may ginagawa itong milagro. Kaya sinundan niya ito sa loob ng isang motel. Napatunayan daw ng lalaki na totoo nga ang kanyang kutob. Matapos niyang maaktuhan si Mrs. at ang kalaguyo nito sa kama. Dahilan naman daw ng babae, wala na sila ng kanyang asawa at hiwalay na sila at wala na siyang pagmamahal pa rito. Ganon. Naharap ang ginang at ang kanyang kalaguyo sa kasong adultery. Pero hanggat hindi sila naghihiwalay officially, kung kasal sila, hindi pa rin talaga siya pwedeng sumiping sa iba. Yun, totoo yun. Ganun yun. Doon nadali si ma'am. Si teacher. Teacher, ma'am. Nadali ka doon, ma'am. Susunod! Tito Boy! Engineer Tony Nanggel, 12 minutes na bago umaga, alas 8 na umaga. Isang aktor, inilalako daw ang sarili sa halagang 3,000. Dahil wala na itong karakit-rakit ngayon sa showbiz. 3,000 na lang? Oo. Kumusta na si Governor Gwen Garcia? Bakit? Ano ba nangyari Nag-leave daw si Governor Gwen Garcia. Dahil sa nakatungkod? Nakatungkod. Ano ba, na-aksidente ba? Dahil meron siyang kababag sa social media na isang mistisang babae. Oo, na si may Miss Burden. Na meron daw binabanggit na meron daw carnal knowledge. At least matalino. Meron daw carnal knowledge tungkol kay Governor Gwen. Oo. Tapos bigla nating nakita si Governor Gwen na nakaganon. Nakatungkod. Sino kaya itong Sino yung ano? Boytoy. Sino kaya ang doktor? Sino kaya ang doktor ni Governor? Dahil sa kanya parang orthopedic case yun eh. Oo, yung hindi ho yung tungkod na isa lang yung parang paikot na ganoon eh. Oo, tama. Parang walker ang tawag doon. Nakagamit ka ba doon ng bata? Walang ganoon. Wala pang ganoon. Si Nanay Oren. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing Balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag, puso ko'y
Ang bihira. Mukhang ang gusto nitong mga tagapakinig natin katulad nito si Kuyang Erds Aguilar. Ang gusto yata ni Kuya Erds Aguilar ang i-report ni Morley Arliño tungkol kay Governor Gwen Garcia na. Ano ba naman kayo? Pati ito si Vic Lima. Yun din ang tinatanong. Bira. Doc Carlo Katabihan. Si Kuyang Chris Nulod. Kuyang Chris ng GB Riders. Si Attorney Heron. Si Attorney Ronnie Heron. Attorney Ronnie Heron. Si Attorney Dudley Rios. Attorney Dudes. Attorney Dudes. Laban tayo dyan. Ingat ka sa biyahe, ha? Kumusta naman si Congressman GP Padiernos? Ang daming nag-aabang dito sa Mr. Jalomtang. Mr. Jalomtang. Eto na. Morley, mukhang dapat mo nang palitan yung showbiz report mo. Bakit? Marami ng Oo. Mas interesado yung sila kay governor hindi kaya ang blind item ni Morley siya rin? Oo. Doon sa blind item mo? Pero 3,000 lang. Hindi pala sa'yo. Si Rowena Burden. Alamin niya natin ang latest mula kay Morley Arliño para sa sino ba tong lalaking aktor na ito na naglalako raw ng sarili sa halagang 3,000 piso. Grabe, napakamura naman yan. Sinets Itets. Nagtitinda pa raw si Morley dun sa palengke. Wala. Awan. Nako, si Jerry Labasan, mabibitin. Nga, akong batsero. Kuya Adrian. Magandang morning, Kuya Adrian. At ito pala si Executive Secretary Lucas Bersamin. Mag-iisang taon na, malapit na mag-isang taon bilang ES. Wala na kaming oras. Sayang naman Sayang, Morley. Pangunahing balita, mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Magsasagawa daw po ng pilot test sa nirebisang K-10 na curriculum ang mga paaralan sa 7 rehiyon sa bansa at hindi pa binanggit ang mga kasaling eskwelahan. Kasama po sa naging kontrobersyal na bahagi nitong curriculum na ito ay ang may kinalaman sa kursong social studies o subject na social studies na di umano ay pinapanukala na tanggalin ang pangalang Marcos pag nababanggit ang salitang diktadura. Ipinahamak daw ng kanyang kulay politika ang pinag-resign na si Finance Undersecretary Shelo Magno. Ayon kay Magno, buwan pa lamang ng Hulyo ay nais na ng Malacanang na siya ay maalis sa pwesto dahil umano sa kanyang pagiging kakampink. Inamin ni Magno na kanyang binoto si dating Vice President Leni Robredo nung nakalipas na presidential elections, subalit hindi naman siya kailanman naging bahagi ng kanyang campaign team. Nais ni Ombudsman, ganun ang nangyari doon. Ganun ba? Dahil ba sa kanyang pagiging hindi siguro kakamping? Ako kung batsero, ang dami na na-appoint na kakamping. Ang dami nga, yun nga ang sasabihin ko sana. Hindi siya pwedeng gamiting batayan. Tingnan niyo yung performance, tingnan niyo yung trabaho. Dahil ang dami namang nasa gobyerno ngayon. Masama nga yung mga dating supporters ni BBM. Masama loob dahil ina-appoint yung mga nasa kabila. Oo, kaya hindi na issue ngayon yung kakamping hindi. Kaya nga, palagay ko, ibang bagay ito. Yung pinag-usapan namin ni Kumbachero kanina, ang talagang issue, kapag ikaw ay nasa administrasyon, pwede kang makipagbugbugan sa loob ng boardroom, ika nga. Sabihin mo yung damdamin mo lahat, pero pagkatapos na, pagtapos na yung policy, nakabuo na kayo ng policy. The group shall speak in one voice. Yan, one voice na. Wala na yun. Sandali po lamang. Oras po natin, 7:56 ng umaga. Magandang dilaw. Aba, bumabalik ba? Ano ba? Andito ba siya? O wala na tayong oras eh. Meron pa tayo 200 commercial eh. Kaya Morley, bukas ka na ha.
Pero meron akong assignment sa iyo, Morley. Nasa Davao pala si Morley. Sa Morley. Sa Davao. Morley, nasa Davao. Morley, punta total ka na. maaga pa ngayon. From Davao, lipad ka ng Cebu. Ayan. Lipat ka ng Cebu. Yung assignment mo, Tita Morley, lipad ka ng Cebu. Alamin mo ko itong sinasabi ni Rowena Burden tungkol sa boiler. sa kanyang carnal knowledge. Thank you, Mama Morley. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Balita. Yung carnal knowledge na yun na kumbatsero, turo lang sa akin nila kayo nila kay Deo Macalma. Yung carnal knowledge. Bullshit na yan. Yun pa naman ang inilalagay sa information kapag nagpa-file ng kaso laban sa isang rapist. Oo. Merong carnal knowledge. Oy, nako, tama-tama. Baka pwede na kayo magpalit ng bubong ngayong mga panahong to. Mainit na ang panahon. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Jerry Bala at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Kumbatsero, tayo ay nagpapaabot lang ng pakikiramay sa mga kaibigan at katrabaho nito pong si retired Colonel Attorney Ruben Zacarias na inilibing na po sa libingan ng mga bayani kahapon. Nakikiramay po tayo sa pamilya. Ito pong si retired Colonel Attorney Ruben Zacarias at nakikiramay din po si General Tating Nartates, ang NCRPO Chief at ang grupo nito pong si General James Brillantes. Oras po natin, 2 minutes before 8. Number